mga boss, sa puntong ito ay tutukuyin naman natin yung mga naitalang mga sunog itong nakaraang New Year's Eve celebration. At syempre, alamin din natin kung paano nga ba tayo makakaiwas sa mga sakunang ito. Kaya mga boss, makakasama natin ngayong umaga ang Chief ng BFP Fire Safety and Enforcement Division, si Engineer Ariel Miranda. Good morning, sir. Magandang umaga po. At next, makakasama naman natin ang Fire Senior Inspector ng BFP Chief Arson Investigation, si Captain Romeo Pepito Jr. Good morning, sir. Magandang umaga po. At syempre, ang Officer in Charge ng Bureau of Fire Protection, walang iba kundi si Chief Superintendent Carlito S. Romero. Good morning, sir. Magandang umaga din po. Alright, so first up, sir, syempre, babalikan nga po natin yung mga naganap itong New Year's Eve celebration. At syempre, from December 1 up until when po siguro yung duration natin, kamusta po ba yung naging operasyon ng BFP? Compare po nung December ng 2012 at itong December ng 2013, nag-decrease po yung ating sunog by 8. Kasi 642 po nung 2012 at ngayon pong, ito pong nakaraang taon ng 2013 ay 591. At nag-decrease din po yung mga fireworks related from 28 to 13, which is around 53%. Yung din pong sky lantern ay nag-decrease din po yung dami ng sunog na attributable sa sky lantern from 2 to 0 ng December. Pero ito pong January 1 ng 2013 ay nagkaroon po ng dalawang sunog attributable to sky lantern, which is an increase compared to nung January ng 2013. However, again, yung fire incidents natin ng 2013 ng January 1 ay 49, nag-decrease po yan ngayon, January 1 ng 2014 ng 41, which is 20%. Yung pong attributable sa fireworks ay 8 po nung 2013, pero 6 lang po ngayong 2014. Okay, sir. Nabanggit nyo, sir, kanina, very distinct, syempre, dyan yung sa sky lanterns. Para lang po, syempre, alam naman po natin na marami rin po mga paputok yung mga pinagbabawal. Pero at the same time, itong fire lanterns, ito din po natin. So, medyo nakakalungkot na meron pa rin po mga sumuway pagdating dito. Saan po ba to, sir, usually, yung location nitong mga lugar? Well, itong dalawa na found out namin ay doon po sa Sultan Kudarat. Okay. At yung isa po ay dito sa San Fernando, Pampanga. Okay. Ito po ang nakalagay po yan sa fire code na bawal po ng open burning. Kasi once po na in-launch nyo to, papunta po sa himpapawid, wala na po tayong control dyan eh. Wala po yung pinagkaiba sa pagpaputok ng baril at tataas yung bala, bababa po, bahala na kung sino ang tamaan. Ganon din po yung sky lantern. Pagka pinalipad po natin yan, at maaaring niyang pumunta sa isang lugar na merong combustible at pagmumulan po yun ng sunog. Ayun, sir, maganda na nalinaw po natin yan sa mga viewers natin ngayon. Kasi syempre, kasi usually pag nalalaman mo yung fire lantern, parang mas peaceful siya, mas madali siya gamitin compared to fireworks and all. So, maganda po na-clarify po natin sa mga boss natin na ibig sabihin, sir, not only during the New Year celebration, so year-round po yung nabawal po gamitin yan, sir? Tama po. Nandiyan po yan po ay nakalagay sa ating fire code na pinagbabawal po yan, meron pong penalty dyan, kriminal at administrative. Alright. Now, sir, punta na muna kay Captain Pepito. Sir, ano naman po ba yung mga reasons kung bakit po nagaganap yung mga sunog during the celebrations? Ang isa sa mga reason na natin yung mga fireworks-related incident, no? Although nag-decrease talaga tayo ngayon, pero ang primary reason pa rin natin, whole year round, yung pa rin mga electrical-related causes. Okay, sir. So, from, let's say, December 1 up until this day, ano-ano po ba yung mga naging cases na naganap po? Madami tayong case na ganap. Actually, sa statistics nga natin, meron tayong 591 incidents, no? That is nationwide. Ang mataas pa rin po talagang porsyento dyan sa causes, yung pa rin pong mga electrical ignition or electrical-related cases. Ma-explain naman natin yan kasi ang electricity is a natural heat source, no? So, pag nagkaroon lang talaga tayo ng kapabayaan dyan, nagkakaroon tayo ng mga incident na related sa ganyang kaso. Okay, sir. Of course, right after ng New Year celebration, syempre makikita natin sa malansangan na talagang nagkalat naman talaga dyan yung mga paputok, yung iba nga may mga pulbura pa. Is it also in the jurisdiction ng BFP na i-ensure yung kaligtasan ng mga naglilinis din? Kasi, di ba iba napuputokan din sila dyan? Ang paulit-ulit natin na pinapaalala dyan,
katulad ng mga nakalipas na taon, ano, yung sa bata yung pagdampot. So sa paglinis, ganun din. Ang normal practice, yung pag naglilinis tayo, hindi naman natin dapat damputin yan, no? Gumamit tayo ng mga gamit na panglinis talaga. Pero kung aanuhin natin, maganda siguro yung buong area, kunwari sa bahay mo, sa tapat ng bahay mo, bago ka maglinis, basahin mo na yung buong area. Okay. Pag binasa mo siya, tsaka ka magpatuloy ng paglilinis. Tapos yung disposal natin, yun din ang kailangan nating tingnan pa. Sir, segue lang po, doon po sa data po natin. Kasi nabalitaan po namin na maulan po sa Visayas noong New Year's Eve. So, most likely, wala talagang mga incidents na naganap sa Visayas or meron pa rin po ba? Meron pa rin po, pero hindi naman po significant yung sunog attributable sa fireworks. Alright, now let's go to Engineer Ariel Miranda. Sir, kamusta naman po ba yung preparations ng BFP pagdating po dito sa, siyempre nationwide celebration to kung saan sa may puto ka dyan. Kamusta naman po yung naging operasyon ng BFP, yung paghahanda po before the New Year celebration, during and after? Alam nyo, sa totoo lang, dahil sa napakasipag ng ating pamumuno na si General Romero, as early as November 13, nagbaba na po tayo ng oplang paalala. Nang-advocacy po nga natin, bumbero ako, tungkulin ko ang kaligtasan mo sa Paskong ito. Okay. So kaya visibility ng ating mga fire truck, lalo na magbabagong taon na, yung mode of visibility niya, in-increase na natin from 8 a.m. to 8 p.m. So nag-ikot din tayo sa mga residential area, nag-ikot din tayo sa malls, nagbigay tayo ng leaflets na pinakikiusapan natin, pinaalalahanan natin ang ating taong bayan na umiwas sana tayo sa sunog sa darating na Kapaskuhan nito. Sir, alam naman po natin na sobrang dami na po mga tao ngayon ng may mga cellphones, gadgets, and gumagamit ng social media. Up until hanggang social media po ba, nare-reach na po ng BFP yung awareness propagation po? Opo. Kasi ilang beses din po ako na-interview na to the direct instruction ng General Director ng Fire, si General Romero. Meron kaming DCMM, meron kaming consumer at iba pa. So, we use the tri-media to propagate the advocacy of the Bureau of Fire para maiwasan natin ang pagdami ng sunog sa Kapaskuhan o tinatawag nating holiday season. Alright, so thank you. Sir, General Romero, pagdating naman po siyempre for 2014, of course, every year naman po yung gusto talaga natin mangyari na mas nag-innovate tayo, mas nag-step up tayo every year. Kamusta naman po ba yung magiging plano ng BFP pagdating po sa pagpapaunlad pa po ng capacity ng BFP para po matugunan lahat ng mga insidenteng ganito? Kagaya po nasabi ni Senior Inspector Pipito, malaki pong portion ng cause ng sunog ay tungkol sa electrical ignition. So meron po tayong programa in cooperation with the local power company, Meralco, at itong ibang utilities. Yung pong Institute of Integrated Electrical Engineers, yung association ng mga engineers, saka yung mga municipal and city engineers, ay nakikipag-coordinate po tayo dito para ma-reduce itong mga sunog na attributable sa electrical ignition. At then, meron din po tayong mga legislative agenda na bibigyan po ng batas na i-require po sa mga security guard na kailangan meron din po silang alam sa fire prevention at fire suppression. Kasi sila po ang 24-hour na nandun sa establishment. Yun din pong incorporate sa academic sa academe, yung fire code na i-separate po sila sa subject ng mga special codes ay sa engineering, sa mga architect, even sa high school saka sa elementary, ay para yung kaalaman sa fire prevention saka safety ay bata pa lang o ma-inculcate na sa ating mga tao saka sa mga professionals itong safety sa sunog. Alright. Sir Pepito, mabilisan na lang po, no? Kamusta naman po ba yung pagdating po sa fire trucks? Kasi yung mga kababayan natin, usually pag-iisip natin dyan na kapag may fire truck sa isang komunidad, feeling nila safe na sila. So, for 2014, meron po bang plans ang BFP to accumulate more? And nakikita rin barangay na meron din po silang mga sari-sariling mga parang yung tinatawag nga po natin first line of defense, no? So, paano po ba natin ako-coordinate yung mga yan? Merong coordination yan, yung mga sa barangay, tinetrain niya ng BFP para sa operation response, no? Dumadaan yan sa amin.
Although, pati yung volunteer natin, no? Dumadaan yan for competency training. Meron tayong lahat programa patungkol dyan. At kung sa 2040 naman, meron po tayong programa for procurement of additional firefighting equipments. Alright. Before we end, sir, no, may nabanggit kasi si General kanina na napakahalaga, especially bakit nga ba nagsasabay yung Women's Month and yung Fire Prevention Month tuwing March? So, sir, bakit nga po ba? Well, ito ay dahil dun sa Triangle Shirtwaist Factory na nangyari sa New York. Noong panahon na yun, merong Great Depression sa Amerika. Ang dati nagtatrabaho, mga lalaki lang. Yung mga babae, naisipan nilang tumulong sa pamilya. At doon nagtrabaho sila doon sa building na yon, 10-story yon. Yung building na yun, laging pinupuntahan yun ng fire safety inspectors para mag-comply sa fire code requirements. Yes, sir. Ngayon, however, hindi nagko-comply yung building na yun hanggang sa nagkasunog nung araw na yon at yung natrap yung mga babae. Ngayon yung mga babae, instead na manatili sila sa building na yun, ay nag-decide sila, sweldo nila ay ilagay nila sa kanilang dibdib at tumalon na lang sila. Pagtalon nila po ay kung may buhay pa natitira sa kanila, sinasabi na sa mga bumbero, please pakibigay nyo itong sweldo ko nito sa aking mga anak. Ibigay nyo itong sweldo ko nito sa aking magulang, sa aking kapatid. At dahil doon, yung heroism ng mga babae ay ni-recognize nung panahon na yun. Okay. Ngayon, yung ding panahon na yon ay nagkaroon ng public outcry for the public to obey the fire code provisions, no? At kaya nagsabay ngayon yung Fire Prevention Month saka yung Women's Month because of that incident. Okay, thank you so much, sir. At yan, meron tayong added knowledge for this morning. Maraming salamat po sa oras ninyong lahat, sir. Mga ginoo natin mula sa BFP. At tiyak, maraming natutunan ng mga boss natin ngayong umaga. Maraming salamat po. So mga boss, muli nakasama natin ang Chief ng BFP Fire Safety and Enforcement Division, Engineer Ariel Miranda, ang Fire Senior Inspector BFP, Chief Arson Investigation si Captain Romeo Pepito Jr. At syempre ang OIC ng Bureau of Protection, walang iba kundi si Chief Superintendent Carlito S. Romero. Maraming salamat po. Salamat. At